Sa datos ng World Population Review, isa sa bawat 3 babae sa mundo ang nakararanas ng sexual na pang-aabuso. 1 bilyong babae taon-taon ang nabibiktima ng pang-aabusong sexual. Pero 10% lamang sa bilang na ito ang maglalakas loob na magsalita. Marami ang mananahimik dahil sa takot, dahil sa kahihiyan, dahil sa mabagal na takbo ng hustisya. Habang buhay ang papasaning sugat ng mga babaeng biktima. So lagi nating sinasabi na huwag silang matakot, huwag silang mangamba dahil may mga government officials na very willing to help them. Para mabigyan ng lakas ng loob ang mga biktima, nagtayo ng rescue center ang lokal na pamahalaan ng Maguindanao, kung saan maaaring manatiling ligtas ang mga rape victim. Kumuha na rin sila ng mga abogado na handang magbigay ng libreng serbisyo. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga social worker sa komunidad at sa tribal council para matigil na ang pag-aareglo sa mga krimen tulad ng rape. Nilinaw naman ng Tribal Council na mediator lang sila. Hindi naman daw nila pipigilan ng isang pamilya kung kagustuhan talaga nilang magkaso. Depende kung hindi sila agree. Mag-agree. Magkasuhan. Magkasuhan sila. Okay. So kumbaga kayo po, bilang tribal council, kayo lang ang pagkakasundo sa kanila. Pero ang ultimate na decision sa pamilya pa rin, sa biktima pa rin. Sa biktima pa rin. Pero pakiusap nila, sana tulungan ng gobyerno ang mga katutubo na gawing mas mabilis at mas abot kaya ang hustisya. Pag-file mo pa lang ng kaso is 50,000, 30,000 to 50,000 acceptance fee, no? Sa kaso na mga ganon, sa attorney mo. So saan kami kukuha ng mga ganon? Ay mahirap lang kami. Sana ay titingnan nila yung rape ay rape. Hindi siya nababayaran ng kung anumang kabayaran, pera man yan, or kaginawahan. Rape is rape. Rape is a public crime. Kumusta na po ang mga bata ngayon? Nakakapag-aral na sila. Dati raw may takot pa sila. Sabi ko, huwag ka na matakot. Maglaban tayo. Handa ka bang lagdaan ng salaysay mong ito na may 3 pahina? At ang iyong sinasabi ay pawang katotohanan lamang? Opo. Tapos pinirmahan niya yung kanyang salaysay. Kung makikita ninyo yung salaysay nung bata at yung pirma niya, alam mong this is just a 10-year-old girl na hindi man lang makasulat ng maayos. Mabigat malaman na yung isang bata na 10 taong gulang pa lamang at isang bata na 5 taong gulang pa lamang ay makakaranas na ng 4 na beses na panggag-ahasa mula mismo sa kanilang tito. Masyadong mabigat. Sa mahigit 20 taon ko sa Eyewitness, ito na marahil ang isa sa pinakamahirap na istoryang aking isinulat. Bilang isang ina, bilang isang babae, mabigat tanggapin na sa panahon ngayon, may mga babae pa ring hindi ligtas sa komunidad, hindi ligtas sa sarili mong tahanan. Patuloy ang pang-aabuso, at ang masaklap, wala kang boses para labanan ito. Pero alam kong hindi pa huli ang lahat. Hanggat may mga ahensyang pilit na maglalapit ng hustisya sa mga maliliit, hanggat may mga nanay na maglalakas loob na lumaban,
Hanggat may mga babaeng tahimik na sumisigaw para sa katarungan, patuloy tayong maninindigan. Kamakailan, isinilang ni Dolores ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Lalaki ang kanyang anak. Sana malaman niyang hindi nababayaran ng katahimikan. Sana matuto siyang lumaban para sa katarungan. Sana lumaki siyang may respeto sa kababaihan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.